Hello mga langga. Habang nagpupunas ako ng aking mga hinugasan tanghalian, naglalaga ako ng itlog mga langga. Kaya handa ko para sa aking hapunan. Lagayin akong itlog nilaga. Kasi meron akong tinitake na gamot, diba mga langga, no? Sinabi ko na sa inyo, umaga tsaka gabi pagkatapos kumain. Kaya kailangan ko talagang kumain. Dati hindi ako kumakain ng gabi. Bihirang-bihira mga langga. Pero ngayon, kailangan ko nang kumain. Yung dating hindi mo iniinom mo na. Iba talaga ng mga langga pagka nagkakaedad na, hindi na natin maano yan. Hindi na natin maitatago. Marami na tayong naramdaman sa katawan. Diba? Ako naman mga langga, dahil nga laking bukid naman tayo, no? So lahat ng mga pagkain sa bukid, mga gulay-gulay, kinakain natin. Oh. Kung kailan nakapag-abroad, ayun, sa abroad, hindi tayo nakakain ng gulay. Hindi tayo makakain ng isda pag hindi tayo lumabas. Hindi talaga ako makakain ng isda mga langga pagka hindi ko talaga gusto yung lumabas doon sa sa second circle. Kasi sa second circle may mga pagkain Pinoy, di ba? Sinabi ko na sa ating mga video yan last time. Dito kasi sa bahay mga langga, mga alaga ko sanay sa mga sandwich lang, di ba? Kapag Pinoy ka, sanay ka sa gulay, sanay ka sa mga pagkain, talaga, yung mga sariwang pagkain. Tas yung katawan mo, papasukan ng mga, kung sa kanila pa nga, junk foods pa nga, yung mga sandwich na yan, mga burger na yan, junk food sa kanila yan. Diba? So, yun. Pag wala kang ganun, wala kang kain ng isda, no? Wala kang kain gulay, wala kang kinakain na nakasanayan mo sa Pilipinas, bibigay talaga yung katawan mo mga langga. Hindi mo mamalayan yung katawan mo pala may naiipon ng sakit. Kaya hindi mo namalayan, ka na, may naramdaman ka na sa katawan, nangihina na yung katawan mo, kulang ka na sa protein, kulang ka na sa vitamins, kulang ka na sa lahat-lahat. Kasi dahil sa mga kinakain natin dito sa ibang bansa. Ulit-ulit kasi ang luto mga langga. Diba? Ako minsan, mas gustuin ko na lang mag-prito ng itlog. Lagyan ko ng kunting green onion, kunting vegetables para makain ko. Lagyan ko ng soy sauce, ilagay ko sa kanin ko, yung mga ganong style ng mga langga yung ginagawa ko. Kaysa magpalit-ulit ako kain ng ng manok na, di ba? Actually, yung itlog galing din naman sa manok. Diba? Pero kasi pagka yung itlog kasi mga langga, kaya-kaya natin lagyan ng ng gulay, di ba? Tapos kakainin. Kaya ako mga langga ngayon, ingat na ako sa aking health mga langga. Nung pagkagaling ko sa hospital, kasi dun sa hospital, di ba natulog ako doon ng isang gabi, kinabukasan, hindi na ako nakainom ng kape. So isa pa yung kape mga langga, no? Hindi na rin ako uminom ng kape. Ititigil ko na rin yung pag-iinom ng kape mga langga. Di ba? So na rin yun. Actually, ang kape kasi pag sa mga kasi, pag basihan natin yung talagang ng mga doctors, ang kape maganda sa katawan. Pero pag high blood ka or anemic ka, ayan, iwasan mo magkape. Kasi sigurado, matitegi ka nang wala sa oras. Diba? Yun. Hindi ko alam kailan ako bibilhan ni Ama ng isda. Kasi sabi niya, bibilhan kita ng isda. Siyempre wala namang fresh dito mga langga na isda. Yung pagkabili mo, yung gumagalaw-galaw pa. Yung isda dito mga frozen. So, hindi ko alam kung kailan ako bibilhan. Kasi sabi niya, bilhan ka ng isda, bahala ka kung anong luto ang gawin mo.
Diba? So makakain ako ng isda, mga langga, kahit papano. Then magpapabili ako ng mga gulay. Baka pupunta ako ng second circle kasi meron dun mga gulay na mayroon sa atin, di ba? Yung katulad ng ampalaya, yung mga ganon, kalabasa. Meron din naman kalabasa dito mga langga, no? Kaya lang itong amo ko, hindi naman bumibili talaga ng totaling gulay kasi wala naman kumakain sa kanilang gulay dito. Mas mas preferred nilang kumain ng mga dry foods. Pinaka ko talaga mga lagay ng sobrang dry ka na, wala ka pa kinakain na sabaw. Diba? So ayan ang mga lagay, no? Tapos na yung aking pagpupunas at iano ko na yung aking itlog at saka kain ako maya konti.